Mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa araw na ito ay ang ating topic ay ang pagbibigay ng paalaala sa ating lahat patungkol sa koneksyon o kaya ay relasyon sa mga pamilya o sa mga kamag-anak. Ang pagbibigay ng koneksyon sa mga pamilya o sa mga kamag-anak o mga malalapit na mga kamag-anak ay isa ito sa mga obligado na ipinag-utos sa ating lahat. At isa ito sa bukod sa ipinag-utos ay higit na mainam na gawain na kung saan ay pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa talata na lagi nating nababanggit na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba." Napakaliwanag ang talatang ito, mga kapatid. Wattaqullah, at katakutan ninyo ang Allah. Katakutan ninyo ang Allah, gawin ninyo ang ipinag-utos ng Allah, iwasan ninyo ang mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladhi tasaaluna bihi wal arham, na siya ang inyong hinihingian sa pamagitan ng kung saan ay para makuha ang karapatan ng bawat isa. Kasi pagka kinuha mo yung karapatan mo o kaya ay meron kang gustong makuha o kaya ay paalalahanan ang iyong kapatid na maging matuwid o kaya ay magsalita ng matuwid o kaya ibigay niya ang karapatan, ay ibig sabihin pinaalalahanan mo sa pamagitan ng pangalan ng Allah. Binabanggit mo ang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Itong sinasabi dito, wal arham, ang mga kamag-anak, ang mga malalapit na kamag-anak na continuous, hindi pinuputol. Huwag mong ipagpalit ang kamag-anak mo sa salapi. Huwag mong ipagpalit ang kamag-anak mo sa posisyon. Huwag mong ipagpalit ang kamag-anak mo sa mga pangarap mo dito sa mundo, mga makamundong bagay. Kundi, kailangan laging patuloy ang koneksyon ng kamag-anak. Sabihin man natin ng kamag-anak mo, pamilya mo, hindi mga Muslim, pero kailangan tuloy-tuloy pa rin yung koneksyon. Hindi porket nag-Muslim ka na, ay pinuputol mo na ang relasyon mo o kaya ay koneksyon mo sa mga kamag-anak mo, sa mga pamilya mo, no? Malapit man ito o malayo. Hindi pwede yun. Kasi nag-Muslim ka, dapat mas lalo kang mapalapit sa kanila. Hindi yung nag-Muslim ka, mas lalo kang napalayo. Imbis ni naging mabuti ka, naging masama ka tuloy. Sa pamagitan ng pag-implementa mo sa Islam, ay hindi maganda yung ganun na pamaraan. Na nag-Muslim ka, tapos mas lalo kang napalayo sa mga pamilya mo. Kasi ang titigas ng ulo nila, kasi lagi ko sila sinasabihan, ayaw nila mag-Muslim, ayaw nila tanggapin kung ano-anong mga dahilan na pinagsasabi mo. Pero mga ginagawa mo lang yan ng mga dahilan, kasi kung totoo talaga, na susundin mo yung katuruan sa pananampalatayang Islam, wal arham. Yan ang utos ng Allah. Wal arham. Ang mga kamag-anak ay continuous. Continuous ang connection. Huwag putulin. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ba dito na mga kamag-anak na mga mananampalataya? Mga kamag-anak lamang ng mga Muslim? Hindi, lahat ng mga kamag-anak mo. Mga mananampalataya, mga Muslim o hindi mga Muslim, ay continuous ang koneksyon para sa kanila. Innallaha kana alaykum raqiba. Katotohanan ang Allah ay lagi nang nakamasid sa inyo. Nakikita kayo, nakikita tayong lahat. Alam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang anumang pinaggagawa natin. Ang pagpapatuloy sa koneksyon o pagdugtong sa koneksyon
ng mga kamag-anak ay isa ito sa tanda ng pananampalataya ng isang tao. Tanda ng iman ng isang tao. Mayroong ganap na pananampalataya. Mayroong mabuting kalooban yung tao na yan na lagi niyang ipinagpapatuloy ang relasyon niya sa kanyang mga kamag-anak. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa naisalaysay na hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Tatlong bagay dito sa hadith na ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sino mang nananampalataya sa Allah at sa huling araw, sa araw ng paghukom, falyukrim dayfahu. Unang-una ay yukrim dayfahu. Dapat na maging marangal, maging mabuti sa kanyang bisita. Pag meron kang bisita, dapat ay marangal ka, mabuti ka sa iyong bisita, no? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Pangalawa, at ang sino mang nananampalataya sa Allah at nananampalataya sa huling araw, sa araw ng paghukom, falyasil rahimahu. Yung tinatawag na falyasil rahimahu. Dugtungan niya o kaya ay ipagpapatuloy niya ang koneksyon sa kanyang pamilya. Sa kanyang pamilya. Malapit na pamilya, malayong pamilya. Ipagpapatuloy niya yung koneksyon. Huwag niya itong putulin. Kahit ano pa sila. Mga Muslim, mga mananampalataya o hindi mga Muslim, hindi mga mananampalataya, ipagpapatuloy yung koneksyon. Nakakalungkot kasi mula nang nag-Muslim yung tao, mayroong ilan na mula nang nag-Muslim, wala nang pakialam doon sa kanyang mga kamag-anak. Wala nang pakialam doon sa kanyang mga malalapit na mga, ibig sabihin mga pamilya. Yun ay hindi mainam mga kapatid. Falyasil rahimahu. Ipagpapatuloy niya yung connection, yung relasyon sa kanyang pamilya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pangatlo, at ang sino mang nananampalataya sa Allah at nananampalataya sa huling araw, sa araw ng paghukom, ay magsalita, falyakul khairan, magsalita ng mabuti, aw liyasmut, o kaya ay tumahimik. Magsalita ng mabuti, magsalita ayon sa pananampalatayang Islam, mula sa banal na Quran, mula sa hadith ng propeta, mula sa pagpapaliwanag, kung ano mang mga salita na mga mabubuti. Falyakul khairan, aw liyasmut, o kaya ay tumahimik. Kung wala na siyang alam na sasabihin, tumahimik na lang kaysa makapagsalita pa ng masama o labag sa pananampalatayang ibig sabihin, pananampalatayang Islam. Kabilang dito sa pag-connect sa relasyon o kamag-anak sa pamilya, ay ito yung kabilang na gantimpalan niya ay pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung paraiso. Pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung tao na patuloy niyang kinukunik o kaya ay dinudugtungan ang kanyang relasyon, ang kanyang koneksyon sa kanyang pamilya, mga kamag-anak. Kinukunik niya ito. Bagkus sinisikap niya na turuan sila, ipalaganap o ipaunawa sa kanila ang Islam. Nakakalungkot naman sa atin na mas nauna tayong nagdadaawa, nag-anyaya sa pagkalayo-layong mga tao. Pero yung pamilya natin, nanay natin, magulang natin, kapatid natin, yung mga lolo-lola natin, yung mga pamangkin natin mismo, na hindi natin ay paparating sa kanila ang pananampalatayang Islam. Bakit? Kasi nahihiya tayo. Kadalasan minsan nahihiya. Kasi walang paninindigan. Kasi naisip niya yung gawain niya dati na hindi pa Muslim. Kaya hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya kayang palitan yun. Yung mga nakaraan niya na mga hindi maganda. Nagiinuman, ng bababae, walang galang, bastos, kung ano-anong mga pinagagawa, nahihiya. Kaya mas gusto niya pang magtago na. Hindi. Dapat baguhin mo. Kung mayroong kang ibig sabihin, anyo, nung hindi ka pa Muslim, na hindi maganda, baguhin mo. Ipakita mo sa kanila yung tunay mong kulay na mula nang yakapin mo ang Islam. Kasi yan ang paglikas sa iyo ng Allah. Napakaganda. Patunayan mo na. Huwag kang mahiya. Huwag kang magtago.
Pamilya mo yan, ha? Falyakul khairan aw liyasmut. Magsalita ng mabuti o kaya ay tumahimik na. Sa isa pang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, usang katauhan. Tinawag tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, usang katauhan. Afsus salam, ipalaganap ninyo ang salam. Pag nakikita-kita, yung mga Muslim, ipapalaganap ang salam. Na hindi lamang yung pagsabi ng assalamualaikum, iparamdam mo sa iyong kapwa. Kahit na hindi mga Muslim, iparamdam mo yung kapayapaan ng pananampalatayang Islam. Afsus salam, wa ta'imut ta'am, at magpakain kayo ng mga pagkain. Huwag mong ipagdamot yung biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah. Nakakuha ka ng, hindi mo expect na makuha na biyaya ng Allah. Huwag mong ipagdamot, wa ta'imut ta'am, magpakain ka kahit na malit na bagay. Kahit na malit na bagay. No? Hindi naman kailangan yung malaking bagay. Hindi ko kasi maabot yung kay brother kasi napakalaki. Pero malit na bagay. Malit na bagay, magpakain ka. Magbahagi ka. Wa ta'imut ta'am. Yun yung pangalawa. Wasilu al-arham na. Ikunik ninyo, dugtungan ninyo. Sabi ng propeta, wasilu al-arham. Ikunik ninyo yung relasyon ng mga pamilya. Ikunik mo. Yung nakalimutan mo na yung mga magulang mo, yung mga tito mo, tita mo, lolo, lola mo, kapatid mo, pamangkin mo lahat, ng mga pinsan mo. Wala na. Kasi kung lumalayo ka sa kanila, mas lalo silang lumalayo na sa iyo kasi ang tingin nila sa iyo ay iba na eh. Hindi katulad dati. Yun. Ikunik mo yan, ikunik mo. Wasilu al-arham. Wasallu bil-layli wan-nasu niyam. At magsala kayo sa gabi, yung pagqiyamul layl. Sometimes, isagawa natin yung pagqiyamul layl. Hindi naman gabi-gabi, pero sometimes, isagawa natin yung pagqiyamul layl. Magsala tayo sa gabi na wan-nasu niyam. Yung mga tao ay natutulog. Kasi dyan natin mararamdaman yung katapatan ng ating pagsasala kapag kayong mga tao ay natutulog, walang nakakakita sa atin. Kasi malayo na sa riya. Malayo na yun sa pakitang tao. Tadkhulul jannata bisalam. Sabi ni Propeta, makakapasok kayo sa paraiso. Sabi ni Propeta, bisalam, ng may kapayapaan. May kapayapaan. Mapayapa ang inyong pagpasok sa paraiso. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang punto natin sa ngayon ay ibig sabihin yung pagkunik, pagdugtong o pagpapatuloy sa relasyon ng mga kamag-anak o kaya ay mga pamilya. Malapit man ito o malayo. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.